That is a very big question mark. Kasi ang alam ko sa isang pinapalitan o pinaplanuang palitan, dapat yan merong grounds for replacement. What is the grounds for replacement? Number one na dahilan, incompetent. Kapag hindi ka incompetent doon sa nagaganap na pagpapahiring mo o pagpapaimbestiga mo, why not napalitan? Pero hindi dapat biglaan yan. Dapat yan na pag-uusapan muna bago magpalitan. Katulad nga nung nangyari sa Senate President, biglaan lang yan. Walang alingaw-ngaw yan, wala man lang naramdaman ang tao, bigla na lang nagkaroon sila ng voting to replace Senate President Chis Escudero. Palitan itong si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, medyo ano yan, bro, big question mark yan. Dahil ba sa napaamin ni Senator Marcoleta si Contractor Diskaya? At natatakot na sila na magkaroon pa ng mas malalim na digging the investigation. May kulay ito kasi para sa akin wag nyo na pinaglalaruan ng isip ng mga viewer o ng mga tao o ng mamamayang Pilipino. Masakit sa ulo. Puro politika ang pinag-uusapan na nakita nyo, very sincere si Senator Marcoleta na matuntun kung sino ang pinakaugat ng korupsyon dyan sa DPWH Flood Control Ghost Project. Saka naman nila papalitan? Anong dahilan? What is ground for replacement of present chairman of Blue Committee Ribbon? Kaya yan sa nakikita ko is big manipulation for the result of the investigation. Ano yung opinion mo naman doon sa sa mga inihayag ni Diskaya na yun nga sa mga revelasyon niya ay nadawit na dito ang ilan sa mga pangalan ng mga kongresista and pati yung pangalan ni Martin Romualdez and Saldico. Kung yun ang katotohanan. Kasi ako para sa akin, opinion uli. Wala ako ditong ang itong pahayag ko na ito base sa aking opinion, base sa aking paniniwala, at base rin sa aking obserbasyon. Yang pagpapahayag ni Contractor Diskaya na yan, ay may katotohanan yan para sa akin. May katotohanan yan. Kasi, bakit ko nasabi? Hindi basta-basta magbabanggit ka o magne-name drops ka na ang mga involved ay matataas na tao talaga. Ang nangyari kasi naipit na masyado itong si Contractor Diskaya, ipit na siya. At bago siya malubog sa kumunoy ng kagipitan, kailangan natake niya kung sino man ang talagang tunay na responsable sa nagaganap na ghost project na DPWH. Dahil yun naman ang katotohanan. Para sa akin, totoo Kasi ikaw, sino maglalakas ng loob na banggitin mo si Speaker Martin Romualdez? Sige nga, banggitin mo si Saldico, na alam mo naman na matitinding mga congressman yan. Ibig sabihin, inilalagay niya na lang din ang sarili niya na kung ako'y maiipit, lahat na tayo. Ba't ako lang? Nakinabang kayo, ako nakinabang, lahat tayo, sama-sama. Yun ang nakikita kong idea ni Contractor Diskaya para ilabas ng katotohanan. Pangalawa, may konting persentahe ng konsensya. Na konsensya na rin dahil siyempre, ikaw ba naman yung maipit sa isang kasalanan na biktima ka lang din. Sa totoo lang, yung mga contractor, yung mga district engineer na yan, mga biktima yan ng mga kurakot na buhaboy. Hindi sila talaga ang tunay na salarin dyan Bakit kamo? Ano kapangyarihan nila? They are not government official. They are private. Ano kapangyarihan nila na ang isang proyekto mamanipula nila o makurakot nila? Merong pumipirma dyan ang mataas. Merong nag-a-approval dyan. Bago lumabas ang budget, may approval yan. Meron kang sinasubmit na ito ang proposal project. Proposal pa lang meron ka ng requirement lalo na kung approved project yan. May completion of contract. Doon pa lang sa completion of contract, malaki ng anomalya dyan dahil natapos ang proyekto. Pag chinek mo in actual location, wala naman palang proyekto, pero sa completion tapos. That is considered ghost project. At kawawa ang mga contractor dyan. Kawawa ang mga district engineer dyan. Dahil sila ang napeperwisyo at napapahamak sa mga tinamasa nilang magsama-sama silang nakinabang dyan. Ang dapat kasi na ginagawa nila dyan, ang pondo gamitin sa tamang proyekto. Wala nang kupit-kupit. Kumikita naman kayo sa project. Bakit kailangan nyo pang kunin ng kabuuan at walang project? Di sino magsasakripisyo? Mga mamayang Pilipino. Ngayon sino nahihirapan sa baha? Di ba tayo? Sila nakakadilap? Kaya yan payag ni Diskaya na yan, ni contractor na yan,
Ako ay naniniwala dyan na may katotohanan. Ang magagawa nila dyan, imbestigahan ng malalim at wag na wag papalitan si Senator Marcoleta dahil siya ang may hawak ng investigasyon, siya ang nagsimula ng investigasyon at siya ang porsigidong lumabas ang katotohanan, kaya dapat hindi palitan. Ngayon, ang tanong ko lang, ano ang grounds at bakit papalitan? At sino ang ipapalit? Yan, big question mark yan. Kaya yung kay Diskaya, sorry to say, she is a victim. Biktima rin siya ng mga suwapang nakurakot na taong gobyerno. So, sa anong sa tingin mo kung sakasakali man tuluyang mapalitan si attorney or Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon, saan kaya patungo ang investigasyon na to? Manipulasyon. Manipulated. Wala na tayong aasahang investigasyon dyan na magiging competent o magiging fair justice o fair result. No. Yan nga ang purpose, kaya nga papalitan dahil gusto nila manipulado. Kontrolado nila at manipulado nila ang mga nagaganap na investigasyon. Hindi naman dapat palitan, dapat nga matuwa sila dahil napaamin na nga ni Senator Marcoleta, oh. O ba't kailangan mong palitan? After all na napaamin mo, tsaka mo papalitan. Nakikita mo na palapit ka na dun sa katotohanan. Palapit ka na sa tagumpay ng investigasyon. Palapit ka na sa hustisya para sa mga mamayang Pilipino na naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa nawalang proyekto, Ghost Project ng DPWH. Kaya dapat hindi palitan. So, ngayon, nakita naman natin, kung sakasakaling magbabago yung halimbawa, matuloy ito, umamin na yung Diskaya. Sa tingin mo, ano kayang kahinatnan nito? Kasi umamin sila na ang chairman ng Blue Ribbon si Rodante Marcoleta. Sa tingin mo, magiging okay pa kaya? Magiging safe pa kaya? Hindi na nga. Hindi na nga talaga magiging okay kasi manipulado na. Kumbaga, at saka isa pa, nanganganib din ang buhay ni Contractor Diskaya dyan. After all na inamin ko, tsaka yung pinalitan yung pinagtitiwalaan ko nag-iimbestiga. Dapat nga talagang hindi palitan eh. No more question. If you are incompetent for the investigation, you must be replaced by competent. But who? Who is competent? Senator Marcoleta. He is the only one sincere to dig the investigation of Ghost Project DPWH. Kaya hindi dapat. Dapat talaga palitan. Bago umamin or kumanta itong pamilya Diskaya, may mga inihayag din or binunyag din si Toby Chanco patungkol naman kay Saldico. Ano yung opinion mo doon? Ano ba yung pinahayag niya? Idinawit niya din si Saldico patungkol nga dito sa mga anomalya na ito may kaugnayan nga. Si Saldico, si Martin Romualdez, ayon na rin kay Diskaya, hindi ayon sa akin, meron talagang involvement. Kasi walang usok kung walang apoy. Walang usok kung walang apoy. Walang krimen kung walang ebidensya. Kaya yan kay Saldico, let's face the reality, is involved. Ngayon, ang magagawa niya, huwag siya lumabas ng ibang bansa, harapin niya yan. Bakit kung time na investigasyon, tsaka siya lumabas ng ibang bansa? At tsaka yan additional lang. Kasi may idea ako para dyan Dapat yung mga nasasalang dyan na nai-involve ang mga pangalan, dapat meron na kagad dyan hold departure order. Hold departure order sa DOJ, sa NBI, sa immigration. May HDO dapat yan. Lahat ng involved. Kahit nga hindi pa nababanggit ang pangalan at na alam nila na pwedeng maging involved o may posibilidad na involved, dapat may mark na kagad yan, red mark na kagad. Huwag lalabas ng bansa yan kasi maiimbestigahan yan sa Committee of Blue Ribbon. Merong iniimbestigahan. On the way ang investigation, walang lalabas. Merong hold order departure. May hold departure order, HDO. Kaya dapat may issuance of HDO yan. Nakalabas ng bansa. Paano may imbestigahan? Ang tanong, kung wala siyang involvement, ba't kailangan mo lumabas ng bansa? Di ba dapat, ba't ako nadamay dyan? Pupunta ako dyan, kahit nga hindi ka imbitahan, pagkadamay ang pangalan mo, unang-unang reaksyon mo, magalit Ang linis ng pangalan ko, iningatan ko to, gaganyanin nyo lang ako, pupuntahan ko kayo dyan. Yan ang reaksyon ng isang inosenteng tao. Hindi na ito usapin ng politika, kahit pangkaraniwang tao. Ang unang-unang reaksyon ng isang pangkaraniwang tao na napagbibintangan sa isang kaso ay dumepensa. Ipagtanggol ang kanyang sarili, kumuha ng isang magaling na abogado to defend his side.
Hindi yung biglaan nagkasakit, tumakbo ka doon. Eh, guilty yun. That is a grounds for guilt. Guilty. Kaya yung sinasabi mo, na tanong mo kabayan, na kung ano yung involvement o bakit nabanggit, eh talagang pasok siya sa banga. Involved siya. At kailangan niya magpaliwanag, hindi sa Senado lang. Magpaliwanag siya sa mga mamamayang Pilipino na naapektuhan ng Ghost Project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Dapat magpaliwanag siya hindi lang sa Senado, bagkus sa mga mamayang Pilipino na naapektuhan ng mga sobra-sobrang pagbaha. Kuhaan lang kita doon, sir, ng opinion patungkol doon sa naging nakaraang interview ni BBM na umiyak-iyak pa siya eh. Ang sinabi niya kasi hindi niya matanggap na ganito ang ginawa, tapos naghihirap daw yung mga tao. Ano yung opinion mo doon? Kasi umiyak-iyak pa siya doon sa sa interview sa kanya, naawa daw siya sa mga tao eh. Ang opinion ko doon, for my observation and my heart, drama. To get the sympathy of public and to show to the public that I am innocent. But it's too late. Naiimbestigahan na. Yung pag-iyak-iyak, madaling gawin yan. Lalo na sa politika ka. Sanay ka na sa mga ganyan. Sanay na. Ang pangkaraniwang tao nga, kaya magdrama eh. Ikaw pa na nasa public property ka, public own ka, nasa publiko ka, sanay ka na sa mga ganyang sitwasyon na kaya mong paluwain ang mata mo sa pamamagitan lang ng iyong fake emotion. Kaya yan is a big drama. Dahil kung yan ay talagang sincere siya na nasasaktan, wala nang mga investigasyon. Sino involved? Kulong. Sino pa? Kulong. Sino pa? Kulong. Lahat yan ikulong na. Paano mo makukulong yan? Kahit ako, kaya kung ako ang presidente, isang executive order lang. Swak sa bangayang mga yan. Executive order lang. Isang executive order lang. Ginagawa yan ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Emmanuel Marcos nung kanyang ama. Maraming nagawang executive order yun. Batas din yun. Kaya lang yun yung hindi na dumadaan sa Senado. Hindi na dumadaan sa Kongreso. By virtue of my power as a president, I can make an executive order to protect the Filipino people. Executive order. Oh, sa tingin mo, ano kaya yung, kasi kumukunik-kunik ngayon eh, sa tingin mo, ano kaya yung dahilan ni BBM, bakit niya binuwag yung PACC? Galing mo. Yan ang isang dahilan kung bakit ngayon may mga ghost project. Dahil wala ng PACC, di ba? Siyempre, wala na mag-iimbestiga sa mga anomalya ng mga gobyerno. Kaya nga gusto nga rin nilang ilagay si DOJ Remulla sa ombudsman eh. Dahil gusto na nga nilang i-manipulate yan lahat. DOJ, tapos PACC, tinanggal. O DOJ, aalisin, dadalhin sa ombudsman. Anong dahilan? Bakit kailangan ilipat sa ombudsman yan? Anong dahilan? Kasi ang bawat bagay na ginagawa natin, mabuti man ito o masama, ay mayroong dahilan.